received the Leadership Award. Her academic journey is defined by consistent excellence in top achievement. She earned her Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies from Batangas State University, the National Engineering University Memory Campus, graduating cum laude in 2025. Throughout her studies, she earned numerous distinctions, including being named a 7th-time College of Teacher Education top performing student, receiving the Best in Teaching Demonstration Award, securing top 3 rank in her program's comprehensive examination, and placing rank 1 in the diagnostic examination up until pre-board examination at Carabalita Review Center Memory Branch. She further validated her professional expertise by passing the licensure examination for professional teachers, officially becoming a licensed professional teacher after qualifying in March 2026 board examination. Currently, she works as high school teacher at Our Concepcion Montessori School, where she designs meaningful learning experiences and supports students to develop critical thinking, social awareness, and civic responsibility. Driven by her passion for education and commitment to learner growth, she aspires to become an inspiring educator who empowers students to reach their full potential. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Sherilyn A. Batillas. Magandang araw po sa ating lahat. Una sa lahat, nais ko pong batiin ang ating campus director, Associate Professor Sandy M. Gonzalez, to the campus head for Administrative Services, Assistant Professor Lovelet C. Molo, to the head of Research Development and Extension Services, Dr. Jennifer M. Cueto, to the head of Development and External Affairs, Assistant Professor Sir Castro E. Caballo, to the Department Chairperson of College of Teacher Education, Assistant Professor Linila B. Baligala. Sa mga magsisipagtapos at matagumpay na magsisipagtapos ngayong batch 2026, magandang araw sa inyo. Isang masaya at makabuluhang araw po ito para sa ating lahat dahil bunga ito ng ilang taong pagsisikap, pagtitiis at pagsasakripisyo. Isang taos-pusong pagbati rin po sa ating magagaling na professors at sa buong pamantasan na naging bahagi ng ating paglalakbay. Maraming salamat po sa walang sawang suporta, gabay at paniniwala sa kakayahan naming mga estudyante. At syempre sa aking mga kapwa, licensed professional teachers, congratulations sa atin. Magaling! Narito tayo ngayon hindi lamang para ipagdiwang ang pagtatapos, kundi para kilalanin ang lahat ng pinagdaanan natin upang marating ang araw na ito. The night after ilabas ang result ng LEF March 2026, May 12, nakausap ko ang Sir Boy. Sabi niya, mag-testimony daw kayo, sabi ni Ma'am Ella. I was shocked dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko dito. So, looking back sa naging buhay ko nung college, makikita niyo ako sa classroom na palagi lang akong tulog. Kapag gising naman, nakikipag-okrayan lang sa katabi, pangiti-ngiti, patawa-tawa, gano'n. Hindi ako active sa mga organizations and events dito sa campus. Isang beses lang ako naging officer ng Sports and Cultural Club, business manager for sports. Mas lalong hindi ako sobrang matalino at social butterfly nung kapanahonan ko. Isa lamang akong normal na estudyante. Wala rin sa personality ko ang pagiging friendly. Kaya natapos ang 4 na taon sa college ay 6 lang ang naging kaibigan ko. Kuya Dale, tagapayo sa akin sa tuwing
effort para mahanap ako. Piano, ang aking frenemy. Palagi kong kaway, pero palagi ko rin kabuntot. Ate Venus, isa sa pinakakakaunawa ng ugali ko kapag gusto kong mag-isolate or mapag-isa. And syempre, Ate Giselle, ang pinakatotoo sa akin, kapag may pagkakamali ako, sasabihin niya talaga in a caring and most understandable way. And of course, Sir Floyd, ang taga-pagpalakas ng loob ko, loob namin lahat, kapag pinaghihinaan na kami. At siya, palaging naniniwala na kaya namin. Ipinagpapasalamat ko yun dahil akala ko nga ay makakagraduate ako ng walang kaibigan. So as the saying goes by, it doesn't matter if you only have a few friends as long as they are genuine. Because real friendship is not measured by numbers, but by sincerity, loyalty, and people who choose to stand by you through every season of life. Literal na low-key lang talaga ako. Hindi ako palaimik, hindi rin ako palangkwento. Madalas nakikinig lamang ako habang tango ng tango. Nonchalant nga akong tawagin ng mga kaibigan ko. Kaya napaisip ako, bakit ako? Bakit ako ang napiling magsasalita dito? Hindi ko alam ang eksaktong sagot, pero isang bagay lang ang sigurado ko. Andito ako dahil ito ang nakalaan para sa akin. Ibinigay sa akin ang moment na ito hindi para magpakitang gilas, kundi para maibahagi sa inyo ang mga bagay na nagdala sa akin kung nasaan ako ngayon. Ang pagkakataong ito ay ibinigay sa akin upang maikwento ko kung paano ako nahubog at binuo ng universidad na ito bilang isang tao at isang guro. Alam kong halo-halong emosyon ang nararamdaman ninyo ngayon. Nariyan ang saya dahil sa wakas, makakagraduate na kayo. Pagkatapos ng ilang taong pag-isip ng napakaaga dahil bawal maliit, pagkatapos ng mahabang pakikipagsapalaran sa traffic, baka at alikabok sa araw-araw na biyahe, pagkatapos ng pagtitiis na malayo sa pamilya at mamuhay mag-isa sa boarding house, pagkatapos ng pagtatrabaho sa gabi at pagpasok sa klase ng puyat, pagkatapos ng lahat ng projects, thesis revisions, and final demo, ito na kayo ngayon, graduating na. At ang lahat ng ito ay patunay na kapag kaya mo magtiis, magsakripisyo at lumaban para sa pangarap mo, hindi ka papabayaan ng Panginoon. Dahil sa tamang panahon, ibibigay niya ang nararapat sa iyo. Noong ako nasa kinauupuan ninyo, napakarami ring tanong na gumugulo sa isip ko. What's life after graduation? Magtatrabaho na ba ako? Mag-a-abroad ba ako? Magpo-focus ba ako sa review? Magpapahinga muna ba? O mananatili lang sa bahay habang inaalam kung ano talaga ang susunod na hakbang? Hindi ko alam kung saan ako papunta. Sa madaling salita, naliligaw ako. At doon ko naitanong sa sarili ko, ano ba talaga ang gusto ko? Bata pa lamang ako ay wala na ako sa poder ng aking mga magulang. Lumaki po ako sa pangangalaga ng taong hindi ko katugog. Ngunit, nag-isang Ngunit naging malaking bahagi ng aking paglalakbay. Yung mga hindi ko kadugong yun, sila yung gumabay sa akin kung nasa saan ako ngayon. Mula grade 7 hanggang college, nakitira ako sa ibang tao. Kina Roda Baque o Mama Damang Tawagin at kina Ma'am Christina Perez. Upang masiguro na makakapagtapos ako ng pag-aaral. Dahil doon, pakiramdam ko noon ay wala akong kuwang para magkamali. Kailangan palagi akong magaling. Kailangan palagi akong tama. Kailangan palagi akong maging isang tao na may pagmamalaki. Iba ang pressure kapag may taong nagsasakit
expectation na kailangan abutin. Dumating sa punto na pakiramdam ko, wala akong karapatang mapagod o magreklamo. Kasi sino ba naman, paaralan naman ako. Bawal bumagsak, bawal sumuko. Pero sa totoo lang, pagod na ako noon. Pagod na magpanggap at mabuhay sa pagkataong hindi naman yun ang tunay na nararamdaman ko. Pakiramdam ko noon, wala akong sariling boses at desisyon dahil sinusunod ko lamang kung ano ang inaasahan ng iba para sa akin. Kaya bago ang final demo, gumawa ako ng pinakamahirap, ngunit pinakamahalagang desisyon sa buhay ko. Ang umalis sa poder ng taong nagpalaki sa akin. Umuwi ako sa bukid, ang kapatid ko, alam niya to. ito, hindi ko. Umuwi ako sa amin sa bukid kung saan napakalayo ng pamumuhay sa nakasanayan ko. Umuwi ako hindi para magrebelde o kalimutan ang lahat ng naitulong nila sa akin, kundi para mas makilala ko pa ang sarili ko at hanapin kung sino ba talaga ako. It was never easy. I had to live behind the life I was used to, face uncertainty, and walk through paths I never imagined taking. But along the way, I realized that growth never happens inside our comfort zones. Sometimes we need to get lost, to be broken, and to feel exhausted before we finally discover who we truly are. I had to step out of the world I was familiar with in order to meet the version of myself that was waiting to bloom. Nahirap, pero doon ako natuto. Sa hirap ko nahanap ang totoong ako. Sa hirap ko nasagot ang katanungan sa sarili ko na ano ba talagang gusto ko? Ang sagot doon, gusto kong maging top-notcher. Ang kapal. Pero walang imposible. Mangarap lang kayo ng mas mataas, mas maganda yon. Gusto kong maging top-notcher. Gusto kong maging LPT. And from that moment, alam ko na ang daan na tatahakin ko. Hindi na ako naliligaw. So if you ever find yourself feeling lost, don't be afraid to listen to the quiet voice within you. Choose the path that gives your heart peace and your soul a sense of purpose. Life may not always make sense right away, but trust that every step taken with sincerity will eventually lead you to where you are meant to be. Live with intention, move with purpose, and never stop becoming the person you are destined to become. To cut the story short, nag-focus ako sa review. Nangupahan ako ng maliit na apartment dito sa Lemery at buong puso kong pinagbutihan ng pagre-review dahil sa unang pagkakataon, ginawa ko ang isang bagay na hindi dahil yun ang inaasahan ng iba, kundi dahil yun talaga ang gusto ng puso ko. At dahil doon ko rin napagtanto na kapag mahal mo pala ang ginagawa mo at totoo mong mahal ang pangarap mo, hindi mo ito basta susubuan. Mapapagod ka, oo, pero hindi ka titigil. Iiyak ka at manghihina, pero pagkatapos ng bawat pagluha ay babangon ulit. Babalik ka sa laban ng mas matatag, mas matapang, at mas naniniwala sa sarili mo kaysa dati. Not too proud, but to inspire, naging consistent kapon ako sa CBRC Library during my review season. Imagine the pressure of carrying titles and expectations. Academic achiever mula elementary, graduated as cum laude, and consistently leading in the review center. Ano kayong tanong naman ang may tatanong sa sarili ko kapag gano'n? Dumating sa punto na tinanong ko ang sarili ko, paano kung bumagsak ako? Paano kung maiwan ako ng iba? But later on, I realized that those what-ifs were the most foolish questions I kept feeding my mind.
Hindi nakakatulong ang mabuhay sa takot at pagdududa. Growth begins the moment you stop focusing on your fears and start working on the things you need to improve. So I choose to silence the negative thoughts and replace them with faith, discipline, and positivity. Araw-araw, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, magta-top na chair ako, papasa kaming lahat ngayong May 2026. At doon ko natutunan na walang imposible para sa taong may tiyaga, pananampalataya at tiwala sa sarili. Just do your best and God will do the rest. Always pray because prayers never go unheard. God takes note. Finally, I can proudly say that I am now a licensed professional teacher. Hindi man naging top-notcher pero sobrang thankful pa rin dahil hindi naging madali yung naging exam namin. I am now a licensed professional teacher who is ready to embrace the next chapter of my life. Maraming salamat po sa lahat ng professors na naging bahagi ng aking journey dito sa BSU Lemery. Hindi lang po ninyo ako tinuruan kung paano maging isang mahusay na guro. Tinuruan niyo rin po ako maniwala sa sarili ko, mangarap ng mas malaki at harapin ang buhay ng may tapang at paninindigan. In BSU Lemery, I found a family. Genuine people, and most importantly, I found myself. At sa aking mga kaklase at mga graduates, kung dumating man ang panahon na nararamdaman yung naliligaw kayo, huwag kayong matakot hanapin ang sarili ninyo. Hindi masama ang magsimula muli. Hindi masama ang mapagod. Ang mahalaga ay patuloy kayong bumabangon at lumalaban para sa mga pangarap na lagi nating ipinagdarasal. Congratulations, Batch 2026! Malayo pa, pero malayo na tayo. Padayon future educators. Thank you po.